guys, this is Christy BPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today's vlog is pag-uusapan po natin ang nangyari kay Attorney Rowena Guanzon. Yung nangyari sa kanya sa mall. 'Di ba? Pag-uusapan natin yan. But before that, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para po matulungan nyo akong ma-reach ang 2,000 subscribers. Okay, let's go! Okay, etong incident na to, nangyari to sa Rockwell Mall. Itong Rockwell, high-end na, na mall. Alam ko sa The Fort to or somewhere in Makati, di ba? Matagal na kasi ako hindi umuwi sa sa Pilipinas, kaya hindi ko na alam. Alam ko sa The Fort to di ba? Tama ba? Basta Rockwell. Yung Rockwell is high-end mall yan. Yung karamihan na pumapasyal dyan is yung makakyoman. Mga rich kid. Yan. Ngayon, yung incidenting ito is parang ang paliwanag ni Attorney Guanzon is naubo siya. Dahil nasamid, di ba tayo pag nasasamid tayo is nauubo tayo pag nasasamid. Tas pag merong feeling mo may na-stuck dun sa lalamunan mo, talagang uubo ka, di ba? Dito guys, ang pinagkaibahan sa Pilipinas, dito sa UAE, dito sa ba't may echo? Dito sa Dubai, maubo ka, wala namang maninita sa'yo, buy mask or cover your mouth or you should stay at home, ganyan. Stay at home. No, para may sakit ka ganyan. Wala naman sumisita ng ganyan kahit na magbahing-bahing ka pa diyan, kahit na mag-makeup ka pa, umubo ka pa, wala naman naninita sa dito sa UAE. Ewan ko ba, siguro lang talaga yung yung meron kasing mga tao na very yung maselan ba? Kahit na wala na sa lugar, maselan. Feeling yung pag may umubo may sakit na kagad ikaw tapos titignan ka ng masama. Meron kayong mga taong ganyan, 'di ba? Diyos ko, nasamid lang ibig sabihin may sakit na agad. 'Di ba? Nasamid lang daw siya tapos sinabihan pa si Attorney Guanzon na na wala ka bang pera na pambili ng mask? Si Attorney Guanzon, mas lang hindi niya kayang bumili. Gago, no? Daw to Chinese siya siguro. Chinese yung nationality nung nagsita kay Attorney Guanzon. Tapos hindi naman pala residents ng Makati or ng The Fort. Kasi sa The Fort to yung Rockwell, sa The Fort to, di ba? Correct me if I'm wrong. Meron kasi mga taong ganito guys, yung maaarte talaga. Tapos, itong si Llamas, yung jowa ni ni Risa Hontiveros, sinasabi niya na wala kasi akong Rolex, wala kasi akong Gucci. Hindi niya nakigets yung point ni ni Attorney Guanzon. Kumbaga, bago ka manlait o maging mata pobre, kailangan afford mo yung Rolex tsaka Gucci. Yun yung basihan na ngayon ng ng pagiging mata pobre. Hindi, joke lang. Hindi niya kasi gets Ang inaano ni Attorney Guanzon is yung sinasabi ni Attorney Guanzon na siya, mata siya ng sa kanya. Kumbaga, ikaw tao kapag may umubo, pwede mo naman sabihin in a nice way na hindi ka na nanlalait ng kapwa mo. Na hindi ka na ng mamata ng kapwa mo, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya siyempre hindi mo rin maaalis kay Attorney Guanzon na matapakan yung ego niya sa ganun. O, 'di ba? Kaya nakapagsalita siya ng ganun. Ngayon, 'di ba, yung mga nepo baby, nepo wife, 'di ba, mga pineflex nila yung mga Gucci, Rolex, 'di ba, yung mga politician, 'di ba, yung mga pineflex nila mga Petit Philip ba yan? Hindi ko alam. Wala kasi ang alam ko lang Casio sa brand ng relo. Rolex, 'di ba? Mga Gucci watch o mga ganyan ba. Yung mga politician natin, 'di ba? Yun yung mga ganun. Kung baga siguro yun yung inaano ni Attorney Guanzon, 'di ba?
Bago ka maging matapobre, kailangan may mga ganyan ka munang bagay. Ako kahit na meron akong mga anong gamit, hindi pa rin ako magiging matapobre kasi gawa ng yung karma nakakatakot, 'di ba? Siyempre hindi mo rin maaalis kay Attorney Guanzon yung matapakan yung ego niya. Ikaw ba naman sabihan na wala ka bang pambiling face mask, hindi ka maiinsulto niyan, ta's wala ka naman sakit, tapos yung naninita may face mask, ibig sabihin may sakit yung naka-face mask, 'di ba? Gano'n lang yun, eh. Mga ano tapos binabatikos pa siya ng akbayan. Ubo lang tapos yung pagsigaw-sigaw ni Attorney Guanzon, siyempre ikaw maha-high blood. Katulad ako guys 'no, may kuwento ako niyan. May segue lang natin, may kuwento ako. Nung isang araw pumunta ako ng Dubai. Excuse me. May ubo na ako, may sakit na ako, magfa-face mask na ako later. Nung isang araw, pumunta kami ng Dubai. Ako lang pala, pumunta ng Dubai ta's maaga ako. Ta's, siyempre bus 'di ba, sa bus ako, commute lang. Tapos maaga ako, 'di maaga rin ako nakaupo sa may bandang harapan. Ngayon nung puno na yung bus, aba, may dumating dalawang Indiana. Sabing ganyan, pinapalipat kami sa likod kasi nga daw reserve na yung inuupuan namin. Nagalit ako, as in nagalit talaga ako, nagtatalak ako dun. Wala akong pakialam kung binibidyo ko basta nagtatalak ako dun. Sabi kong ganyan, "Why you didn't come early?" Sabi ko yun sa kanya, "You know already you have a reservation, why you didn't come early? Why they didn't put any reserve sign in my seat? So I'm not gonna sit here." Sabi ko, "I came early so I can sit on the front." Sabi kong ganyan. Galit talaga ako. Kasi ang konduktor, hindi naman nila nilagyan ng sign na reserve, reserve. Di ba sa restaurant kapag nagpapa-reserve ka, may nakalagay na yung reserve yung table, reserve yung ganyan. O dun sa upuan na inupuan namin, wala man nakalagay na reserve. So, wala akong kasalanan dun. Maaga akong dumating tapos papaupuin mo ako sa likuran. Sinabi ko talaga, ang nangyari hindi ako umalis ng upuan ko, sila yung pumunta sa likuran, 'di ba? Talagang maano ka, maiinis ka talaga sa mga taong ganyan. Tapos ang sabi niya pa, pinapakita niya yung online booking niya, "Look, respect, respect." Sabi ko, "I don't care about your online booking." Sabi ko sa kanya, "I don't care about your online booking. Why you didn't come early?" Sabi ko Tapos sabi ko "How much did you pay in your online booking?" Sabi ko, "Same, same, 30." Sabi ko sa kanya. I double that. Ang yabang, 'no? Ang yabang. Hindi kasi ano 'yan, maiirita ka sa mga klaseng ganitong tao na porke aanuhin ka na, mamatahin ka na ba, yung feeling special sila, parang gano'n bang dating, 'di ba? Entitled sila sa something na ano nila. Diyos ko, parehas lang naman ng binayaran. Kaya naiintindihan ko si Attorney Guanzon na natapakan yung ego niya dahil dun sa pagsabi ng wala kang perang pambili ng mask, ganyan. You should wear mask or stay home ka na lang, ganyan. Naiimbiyerno ka talaga sa ganun. No, wala ka naman sakit, nasamid ka lang. Nasamid ka lang. Siya, talagang tataas yung presyon ng dugo mo. 'Di ba? Talagang mapapaimbierno ka, mapapasigaw ka talaga. Tangina mo, wala naman akong sakit, nasanib lang ako tapos yan ang sasabihin mo sa'kin, bakit yung asawa mo naka-face mask, o 'di sana kayo yung mag-stay sa bahay niyo, gano'n 'di ba? Talagang maano ka talaga, maiimbierno ka sa mga gano'ng klaseng tao, tapos hindi ka naman taga dun. Tapos, dayo ka pa sa bansang 'yan, 'di ba? Ako as a dayo dito sa expat dito sa UAE, nirerespeto ko yung mga locals, 'di ba? Nirerespeto ko sila. Halos nga 'pag nanamit ako, nahihiya nga ako 'pag naka-short ako ta's papasok ako sa mga grocery na maraming mga lokal. Nahihiya nga ako, kasi nga sabi ko, "Naku, nakakahiya." Kaya imbis na meron kasi mga Pilipina na naka-spaghetti ta's naka-shorts, naka-short pa maiksi. Ako hindi, 'pag naka-shorts na ako, naka-t-shirt na ako sa pang-itaas, at least 'di ba, expose man yung legs ko, at least yung upper body ko hindi naman siya gano'n expose. 'Di ba, ako nahiya ako, pero yung meron talagang may mga ganyan talaga, yung ano ka lang, yung pagsasabihan ka may kasama pang panlalait ba, pang-aalipusta, 'di ba? May mga gano'n, eh.
yung yung mga mata-pobre ba, maninita lang may kasama pang pangmamata. May mga ganyan talagang siguro kahit na nga akong nakasalamuha nun, putang ina nasanib lang ako, eh. Tapos sabihin may sakit na ako na nakakahawa. Unfair yung kay Attorney Guanzon, 'di ba? Nasanib lang, eh, talagang ako nasa panig ako ni Attorney Guanzon. Talaga tinamaan yung ego niya, eh, tinamaan yung ego ni Attorney Guanzon. Nasa mid lang, kaya napaubo tapos paparatangan mo na siyang may sakit. Ano yun? 'Di ba? Mali yun. Tapos yung nanita naka-face mask. O di yung nanita yung may sakit, dapat siya yung magstay sa bahay. Tama yung sinabi ni Attorney Guanzon, eh. O 'di ba? Eh, mga kalokohan ng akbayan, inaano pa na kailangan daw madisbar. Putang ina ng dahil lang sa pagsasabi niya, you don't have a Rolex, you don't have Gucci, ganyan-ganyan. Tapos madidisbar na, putang ina. Ano yung kasama ba yun sa ano ng pagiging lawyer? Siyempre, tinamaan yung ego niya. Tinamaan yung ego ni Attorney Guanzon. Ang inang itong mga akbayan na to. Sila nga eh, kasanib sila sa NPA eh. Na-red tag nga sila dati. Diba? Tapos si Llamas eh, maraming baril. Tapos si Attorney Guanzon, yun lang yung sinabi, papadisbar mo na kagad. Ikaw nga, putang ina. May mga baril-baril ka nga eh. O, diba? Ay, naku. Tapos kabit mo pa si Risa Hontiveros. Umamin pa yan. Ayon kay Attorney Guanzon. Ayon kay Winnie Munsud. Di ba napaamin niya yan si Risa Hontiveros, tsaka si Laila de Lima. Ay, sus. Mga immoral na nagko-comment kay Attorney Guanzon. Akala mo naman sila hindi nagagalit. Putang ina, makabatikos nga kay PRRD. Sobra-sobra, putang ina niyo. Ay nako, nasa panig ako ni Attorney Guanzon. Tama lang yung ginawa niya para malaman ng ibang Chinese, kasi nasa Chinese community yung mga yan. Malaman nila na kung saan sila lulugar. 'Di ba? Na sila bumehave, hindi porke umubo yung isang tao na nasa mid lang may sakit na agad. Tsaka wala na tayo sa pandemic, wala nang COVID, no? Allowed ka nang umubo, pero takpan mo yung bunganga pag umubo ka. Hindi yung pero wag kang maninita na may kasamang panlalait. Pwede ka naman manita in a nice way na hindi ka makaka-offend ng tao. Naging hyper tuloy si Attorney Guanzon. 'Di ba? That's it for now, guys. Thank you for watching. This is Christy BPH. God bless us all. Bye!